Kaya kami galit, lalo na kami mga OFW kasi una-una nasa labas kami, 'di ba? So imagine yung mga tao na nandiyan sa Pilipinas, basta na lang kukunin ng ibang government para sila mag-judge. How about us? Paano kung kami nang i-judge dito? Papabayaan na lang ba kami ng government? So yun, yung parang feeling namin na sino bang asahan namin? Just in case na may problema kami dito, hindi natin alam ang buhay, ano? So siyempre, kaya nga may government tayo, yan ang sasandigan ng bawat Pilipino as a Pilipino. So paano kaming nasa labas? Kaya doon kami galit kasi parang we don't feel parang secured na. Kasi minsan may mga kagaya ng mga ibang bansa na nasa Middle East, 'di ba? Minsan ang hirap ng law nila doon, napaka-strict. So paano po yung mga kababayan natin na nasa kalagitnaan ng problema, sino magsisave sa kanila if our own government cannot protect the people in the Philippines? So yun po talaga ang isang ano namin. And then una-una sa mga nagpapakalat po ng mga fake news, wala na po kasi silang masabi, wala na silang evidence kasi nakikita nila yung totoong pagmamahal kay Tatay Digong at yung galit na sa current government ngayon. Hindi nila mapigilan yun. So they have to create a story, a fake news to defend themselves. But unfortunately, buti na lang may kagaya ninyo, may social media na nagpapalabas ng totoong mga balita. Kasi dati, without social media, nagde-depend lang tayo sa mga big networks na namimili lang sila at minsan kontrolado ng mga politician kung ano lang ilalabas nila. So now, hindi nila mapigilan yung mga tao kasi we can see the real videos, the real sentiments of the people. Ma'am. Patuloy na nag-iingay ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasabay ng pag-iit na hindi dumaan sa tamang proseso ang ginawang pag-aresto sa kanya. Bakas sa maraming Pilipino, hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa mga kababayan natin abroad ang pagkadismaya sa kinasadlakang sitwasyon ng dating Pangulo na nasa kustodiya pa rin ng International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Sa katunayan, hindi lang mga Pilipino ang naniniwalang hindi tama ang naging trato ng Administrasyong Marcos Jr. kay dating Pangulong Duterte dahil maging ang ilang dayuhan makikitang nakikiisa at nakikisimpatya rin sa walang tigil na panawagang pauwiin na sa sarili niyang bansa ang dating presidente. Isa ang British political vlogger na si Malcolm Conlan sa mga dayuhang aminado na nasasaktan siya sa mga nangyayari kay dating Pangulong Duterte. Bagamat nakatira sa London, United Kingdom, sinabi ni Conlan na sinusundan niya ang mga kaganapan sa Pilipinas, partikular na sa mga nangyayari sa ating pamahalaan. Let's look at the basic facts. Has any other Philippine president been banned from the Philippines or not allowed to go back to the Philippines? You know, I'm not a lawyer, but as a Filipino citizen, if he wants to return home to his country, I don't understand why he would be banned. I don't understand what law they could invoke to ban a Philippine citizen from returning to his home country. It's nothing to do about whether the Philippines is in the ICC or not. Hindi rin maganda ang dating kay Conlan na mga binitawang pahayag ng Malacanang nang sabihin nitong hindi tatanggapin sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling ibalik siya ng ICC sa ating bansa. Para kay Conlan, nakakadismaya ang naging pagtrato ng mga otoridad kay dating Pangulong Duterte. I'm unhappy about the ICC went about this. You know, there is a perfectly functioning judiciary in the Philippines, you know, a legal process, Philippine courts. What he didn't expect is to be dragged onto a plane on a 21-hour journey, a man with multiple medical conditions who's elderly already, to be carted all that way to the ICC and held in captivity shortly before his 80th birthday, when there is a due process. You know, the ICC say that there's a due process, you know, they're a court, an international court, so why are they not following the due process? Sabi ni Conlan, bagamat siya'y dayuhan, alam niya kung paanong minahal at patuloy na minamahal ng mga Pilipino si dating Pangulong Duterte. Nakapangasawa ng isang Pilipino si Conlan, kaya't apektado ang kanyang pamilya sa mga nagaganap sa bansa. Sa makailang beses ngang pagbisita niya sa Pilipinas, mula pa noong hindi Pangulo si Duterte hanggang sa maupo ito sa Malacanang, nakita niya ang malaking pagbabago sa ating gobyerno. Saksi siya sa kakaiba at natatanging pamumuno na ipinamalas ng Tatay Digong ng mga Pilipino. Anya,
Kahit pa wala siya sa Pilipinas nung mangyari ang iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, hindi siya makatulog sa pag-aalala dito. Habang patuloy na nakasubaybay ang buong mundo sa sitwasyon ngayon ni dating Pangulong Duterte at walang tigil ang panawagan ng mamamayang Pilipino na makauwi na ito sa Pilipinas, patuloy namang nananalangin si Conlan para sa kalusugan ng dating Pangulo at umaasa siya na matatapos din ang kalbaryong pinagdadaanan ng minamahal na Tatay Digong ng mga Pilipino. Ayon kay Vice President Sara Duterte, hindi nangangahulugan na kung ano ang paniniwala ng mga House Prosecutor ay siya ring paniniwala ng buong bayan. Ito ay kaugnay sa mga bagong pangalan na sinasabing tumanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President at Department of Education. Sabi ng House Prosecutors, lalo raw tumitibay ang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte sa issue ng confidential funds. Yan ang ipinunto ni Representative Isabel Maria Zamora, isa sa House Prosecutors, matapos lumutang ang panibagong grupo ng mga peking pangalan na benepisyaryo umano ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ngunit para kay VP Sara, hindi ito batayan ng katotohanan. Yun ang mga paniniwala nila. So, pabayaan na natin sila sa kanilang guni-guni. Kaya nga Sa yung paniniwala nila ay paniniwala din ng buong bayan. Sa kabila ng mga pag-atake sa kanya, sinabi ni VP Sara na nagbunga ito ng mas malalim na ugnayan sa pagitan niya at kapatid niyang si Kitty. I'm blessed because I gained a sister with what happened to me after the attacks, the confidential funds attacks, the impeachment, and we have a relationship now. I have a relationship with Kitty, and I'm happy now. Si VP Sara ay kasalukuyan pa rin nasa The Hague, Netherlands upang asikasuhin ang depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity na isinampa laban sa kanya sa International Criminal Court o ICC. Aniya, may hinihintay na lamang siyang isang dokumento bago matapos ang kanyang trabaho sa Netherlands. Pag dumating na yung documents, pwede na ako. Dagdag pa ni VP Sara, may dalawa ng abogadong kasama si Attorney Nicholas Kaufman sa legal team ni PRRD. Ngunit patuloy pa rin silang naghahanap ng karagdagang mga eksperto sa batas. And they're interviewing other lawyers as we speak. So hopefully, before I leave, that team is already complete. But at the moment, no, it's not complete. Pinag-aaralan na ng legal team ni dating Pangulong Duterte ang posibilidad ng pag-apply ng interim release habang nililitis ang kaso. Ngunit ayon kay VP Sara, may pangamba siyang dala sakaling makauwi sa Pilipinas ang kanyang ama. I fear for his life in the Philippines. But we follow what the client wants, what President Duterte wants. And he wants to go home. to the Philippines. Yes. And everyone wants him Back. to go home to the Philippines. And the Buenos want him to go because they will be his mayor for the next Ano sa Filipino citizen? Sa kabila ng mga usapin hinggil sa posibleng pansamantalang paglaya ni PRRD, iginit ng Malacanang na hindi ito makikipagtulungan sa ICC. Ayon kay VP Sara, ang susunod na hakbang ay nakasalalay sa desisyon ng administrasyon, hindi sa pamilya o mamamayang Pilipino. Well, that is something that they have to think about. The administration has to think about what their next steps are. So, they should not ask the family, they should not ask the Filipino people on what their next steps are with regard to the talk on the return of former President Duterte to the Philippines. Maybe when they've decided, if ever they will decide what their next steps are, if ever it is even discussed inside the halls of the palace, they can tell us what their plans are. The government intends to do with the return of President Duterte.